Very good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Vegeman sa San Miguel, Bulacan. So si Vegeman po, nandito po ay pinanganak sa San Miguel, Bulacan. So ito po ay talagang hometown ni Vegeman. And this time, ang nakapokus po sa ating screen ay isang malawak na taniman ng talong. Yan, makikita po ninyo, no? So mga 1 hektarya daw po yung taniman na ito. And maswerte tayo kasi meron tayong isang kaibigan dito na talagang eksperto tungkol sa pagtatanim ng talong. So kilalanin po natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga fans po ni Sir Mike the Vegeman. So nandito po tayo sa Barangay Masalipit, San Miguel, Bulacan, sa taniman po ng talong ni Ate Wena Manalo. No? So ako po si Chris S. Villanueva. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Bossing. Wow, Bossing. So ang Bossing po ng East West Seed. Ang Bossing talagang idol mo ba sir si Bossing Vic? Yes sir, so idol po natin yun. Sa bagay, sa katawan sir, parang Bossing Vic din, sa mukha sir eh. Opo naman. At yun po talaga yung nakitaan po sa atin ng ating mga kamag-anak, mga kakilala. Kaya po tinawag po nila tayong Bossing. Si Bossing, okay. So, pwede ko rin ba kayong tawagin Bossing? Yes sir, pwede po. Okay. Bossing, ilang taon na po kayo sa East West na nagtatrabaho? Ayan, so ako po ay nag-start po nung May 2013. So mag-6 na taon na po ako na nagtatrabaho po sa East West Seed. So, I would assume na talagang eksperto ka na sir sa pagtatanim, ano? Yes sir. Siguro, libo-libong farmer na rin ang na-meet ninyo. Marami na talaga sir. At pagdating po sa mga kaalaman po sa pagtatanim po ng mga gulay, ay marami na rin naman po tayong natutunan. At may mga seminar na rin po tayo na inatenan para po mas maging dalubhasa po tayo sa pagtatanim ng gulay at sa pagpapromote po sa mga farmer po natin. Bossing, ano po ba yung topic natin ngayon na pag-uusapan po natin dito sa ating episode ni Vegeman ngayong araw na ito? Ayan, so magandang katanungan po yan. Ano po? So kayo po muna yung tatanungin ko sa mga nanonood po o sa mga makakapanood po nito. Ang hanap nyo po bang talong ay yung mahaba, maikli o katamtaman lang po ang haba? So hanap din po ba ninyo ay yung talong na mataba? Hanap din po ba ninyo sa kulay ng talong ay kulay itim, kulay violet, kulay berde, o yung pong berdeng talong na may halong puti? So, marami po tayong pagpilian. Pero ngayon po, ang i-discuss po natin o yung kasama po natin po ay ang bagong talong po ng East West Seed, ang Mucho F1. Mucho F1. Yes, Mucho sir. hybrid po yan sir sa Bossing. Yes sir, hybrid po yung ating pong Mucho F1. Pero tatanungin ko rin po kayo, Bossing. Kayo po ba, ano pong klaseng talong ang gusto ninyo? Ayan, so pag po ako ay tinatanong ng mga farmer natin o ng mga kakilala natin, ano bang talong ang hinahanap ko? Siyempre, ang hinahanap ko pong talong ay yung pong malalaki, mahaba. So yung katamtaman lang po yung haba na gustong gusto po sa merkado. Oh, yung asawa niyo po sir, Bossing. And, para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay binata pa. No? Hindi ko pa po natatagpuan ang pulinluna ng aking Wala buhay. pa si Pulin. Alam ko, may asawa na rin kayo. So, single din po kayo, Bossing. Single sir, single. Naghahanap pa po ba kayo? May girlfriend na kayo? Ay, sa ngayon po, hindi na po ako naghahanap dahil meron na po akong girlfriend at hopefully po na siya na po talagang makatuluyan. Oh, okay. We wish you luck, Bossing. Thank you sir, thank you sir. Okay, yung girlfriend niyo po, yung fiancé ninyo, ano pong klaseng talong ang gusto niya? Ayan, siyempre po, yung fiancé ko po ay gusto po ng talong. Siyempre, yung talong din po na gusto ko. Yung Parehas lang din po, kaya po sabi niyo nagtutugma mahaba. po kami eh. Sabi niyo mahaba. Ayan, so, sakto po yung haba na gusto po ng mga mamimili. Okay, so speaking of talong, Bossing, ano ba yung talong na tutukan nga po natin? Yan Yes, ba sir. yung sinasabi ninyo na mucho? Yes sir, ito po yung talong na Mucho F1, no? So, Pwede ko rin hubang haplos-haplosin mo na yan. pwede sir, pwede sir. Tawag-hawakan yung talong na ito. Okay, so ito po yung aking kamay. Ano? Kasi parang sobra lang sa isang dangkal to ah. Ito po ba yung katalagang nito? Size? Ang size po ng ating Mucho F1, ang regular po na size nito ay mahaba po ng 20 to 25 cm. Wala pa pong isang ruler. Wala pa pong isang ruler.
Kasi yung mga Fortuner, Morena, mahaba po yan, sir. Opo, mahaba. Umabot po ng 30 cm po. Yes, Minsan ang higit pa po yung haba ng bunga nila sa ganun. Okay. So, bossing, ano pong katangian ng Mucho F1 na yan? So, ang unang-unang katangian po ng ating pong Mucho F1 ay hybrid variety. Ibig sabihin po, marami pong magbunga. Invited ka ba? Silin po natin ay naiwan naman po yung mga maliliit na bunga. Ayan, ito. Yan. May yun doon, ayun, meron doon. Tapos, tuloy pa rin naman po yung pangumulaklak po ng ating pong Mucho F1. Bulaklak, ayan, bulaklak yan, Ito may po, bulaklak yan. Sa mga ibang tanim, sa may mga bulaklak. So, ibig sabihin po, bossing, maraming susunod na bunga na ma-harvest. Yes sir, marami pong susunod na bungang ma-harvest to dahil dire-diretso po yung pangumulaklak po ng ating pong Mucho F1. At isa pa rin po kung bakit po napapansin natin ay kakaunti ang bunga. Opo. Nagbakasyon po ng 1 linggo kasi yung may-ari po ng talong na to. Kaya po medyo napabayaan po yung ating pong tanim na talong. So, yun po yung lesson siguro, bossing, ano? At talagang yung, kasi sa mga na-interview ni Benjamin, ang sabi, tender loving care. Yes sir, so yun, kailangan po talaga. Hindi lamang po yung halamang talong, kahit anong halaman po na itatanim natin, kailangan po meron tayong tinatawag na tender loving and care. Tsaka po yung monitoring, ano? Yes, Monitoring. napaka-importante po nun yung pag-monitor po natin sa tanim po natin na halaman. Kasi diretso na ako dito sa nakikita ko dito, yung mga dahon niya, parang may mga tama rin ng medyo dilaw-dilaw ng konti. Yes, sir. Ano po ba yun? So yung dilaw po ng konti na yan, dahil nga po gawa ng 1 linggo po sila nawala rito, Opo. ay napasok po ng insekto yung kanila po yung taniman po natin ng talong. No? So ito po ay sanhi po ng insekto yan. So pangaralan po ay white fly po yung umaatake po sa halaman natin ng talong kung bakit po may mga dilaw-dilaw na nakikita tayo sa dahon. Yung mga ano sir, hopper, meron din po ba yun, bossing? Yes sir, so kasama po yun sa mga insekto rin po na umaatake po sa ating pong talungan. Okay. Pero usually, yung management nun is ano po ba, mini-spray po ba dyan? Yes sir, pagdating po sa ganun, siyempre kailangan po natin, alam po natin yung insecticide na gagamitin po natin na akma po doon sa insekto po ng ating pong tanim. Okay. So manageable naman po yun. Yes sir, manageable Awesome. naman po. Marami po tayong po pwedeng pong mabili na insecticide para po makontrol po yung insekto po na umaatake sa ating talungan. Pero isang major na problema ng mga magtatalong is yung eggplant fruit and shoot borer. Yes sir, so totoo po yun. Yun po talaga yung pinakapangunahing problema po ng pong mga magtatanim po ng talong. Ang major problem po ng mga magtatanim po ng talong ay yung pag-atake po ng fruit and shoot borer. So base po sa napagtanim po ng ating pong Mucho F1, so hindi po ganong inaatake ito ng fruit and shoot borer. So minimal lang po pagdating po sa pag-atake po ng fruit and shoot borer. Ganun po ba? Tingnan nga po natin dito. Kung baka mamaya meron mga nakakalusot dito. Ayan. Tingnan po natin. So mukhang wala naman po, no? Meron lamang po yung mga medyo dilaw-dilaw nga po sa dahon. Nagawaraw po ng mga maninisip na insekto. Tulad po ng white fly po ba yun, bossing? Yes sir. Tsaka Problema po sa hopper. hopper. Okay, pero manageable naman sabi ninyo, no? Yes sir. Okay. So ano pa po ba, bossing, yung kagandahan po sa Mucho na yan para po maintindihan ng ating mga viewer? So kagandahan din po sa ating pong Mucho, average lang po yung size po nito, no? Ayan, average. Oo nga po, yung haba, ano po? Opo. Pangalawa po ay mapansin po natin, maberde po yung tampok po ng ating talong. Ito po, yung tampok. Yung sa English po yan, calyx. Calyx. Yes, sir. Opo, Calyx opo. po, no? Ayan po yan. Sir Chris, yung isa sa pinakamahalaga, tinatanong lagi ng farmer. Yes sir. Gaano karami o ilang kilo bang kayang ibunga niyan per puno? Ayan. So pagdating po sa pamumunga po ng ating pong Mucho F1, ga-average po ito ng 3 kilo. No, average lang po yon. Pero ang pitasan po ng talong, naiikutan po natin na magtatanim po ng talong, umaabot po sila ng 6 hanggang 7 buwan ng pitasan. Ibig sabihin, posible po na umangat sa 3 kilo. So yung mga tinatanong ko po na magsasaka po natin na nakasubok po ng Mucho F1, nag-average po sila ng 5 kilo.
5 kilo po. 5 kilo po. So napakarami po nun, ano? Yes sir, marami na po yun. So 5 kilo. Dito po sa taniman nila, ay sabi ninyo, 1 hektarya to, ano? Ilang puno po ito? Ito po ay nasa 15,000 puno. 15,000. Yes sir. So 15,000. Times sabi nyo kanina, average 3 kilo. Yes sir. So 15 times 3. So, nasa 45,000 po. O 45 tons. 45 tons? Yes. Yun po Magkano yung po posible bang po talong? natin na ano. So, sa ngayon po, ang presyo po ng ating talong ay 25. 25. Yeah, 25 po. Ay, lagyan na natin 20. Yan, so i-average po natin. 20. Kung 20 po ang presyo po ng talong at makakaani po tayo ng 45 tons. Ano? So, ang mapagbibilang po natin ay nasa 900,000. 900. Eh, sabihin natin, bagsak ang presyo, 10 piso. Yan. Kung 10 piso naman po, meron pa rin po tayong mapagbibilan na 450,000. So, malaki pa rin, ano? Malaki pa rin. So, magkano naman daw kaya sir ang kapital dito? Yan. So, ang kapital po dito sa talungan po, 15,000 na puno. May 1 hektarya po yung tinaniman. No po? Oh. Ang nasa kapital po nila rito ay hindi po lalagpas ng 100,000. 100,000 Yes, hindi po lalagpas. versus 450 sa Yes, sir. 10 piso. No po. Malaki. Ang kailangan po sa talong na ito, sa ating pong Mucho F1, no? Masarap po itong kainin. Pag po niluto natin, hindi po matigas, hindi po katulad dito ng ibang talong na parang bubble gum po yung balat, no? Na yung laman lang po sa loob yung nakakain natin pero yung balat nasasayang po. So, yan, bossing, masarap kainin yan. Yes sir, masarap pong kainin. Um, At yung iba po, tinatanong, pagdating po sa bentahan, baka yung talong ninyo ay mabuto. Abuto. Kung kasi po yung mga kasama po natin na mga Pilipino ay takot po silang kumain ng mga talong na mabubuto po yung loob, Arthritis. no? So yun po yung mga inaatake na po ng arthritis, mga ganyan po. Okay. Kaya po pumipili sila ng talong na hindi mabuto. Tsaka siyempre, sarap kainin yung medyo malambot-lambot, eh, ha? Siyempre naman po. Gusto naman yung matigas masyado. Eh, pero, kumusta kaya ang buto niyan? Ito sir, patutunayan po natin sa inyo na ang ating pong Mucho F1 ay hindi po mabuto. Sige nga, sir. So, babaliin po natin, papakita po natin. Ayan, nakita nyo naman po, maberde po yung loob. Tapos medyo matigas ang labas. Yes. Walang ganong butong loob. Aba, bossing. Mukhang masarap na klase ng talong ito. Siyempre naman sir. Ayan o. Sa mga viewers po natin, no, ito yung talong niya. Tama, walang ganong butong nga ito. Pero katamtaman pa rin yung tigas niya. Okay na okay pa rin pag hinahawakan natin. Ayan. Maayos yung talong na to. Malinamnam ba, bossing? Yes sir, so pagdating po sa lasa, malilamnam po at hinahanap na po ng ating pong mga consumer. Eh, available po ba yan sa mga merkado, yung buto nyo? Yan. So pagdating po sa magiging available po sa merkado, ang Mucho F1 po ay available po sa ating pong merkado. So mabibili po natin ito sa mga suking tindahan po natin na kung saan nagbibilang po natin ng mga buto, mga pestisidyo at mga abono. Eh, bossing, yung mga gustong sumubok, po pwede ba yan na itanim sa kahit saang lugar? Yan, sa mga nagtatanim po natin ng talong, basta po tinataniman po ng talong yung inyo pong lupa o maluwang ang taniman, po pwede po natin itanim si Mucho F1. Wag lang po sa mga malalamig na lugar. Ibig sabihin, pwede po ito sa lowland at sa mid elevation. Okay, kahit Luzon, Visayas, at Mindanao. Bossing, pwede. Yes sir, po pwede po natin itanim si Mucho F1. Po pwede rin ho ba, bossing, yan sa mga malilim na lugar? Ayan. May mga puno. Opo. Pagdating po sa malilim na lugar, pwede rin naman po natin itong itanim. Kaya lang, hindi po natin makikitaan talaga yung magandang halaman dahil pag po nagkulang sa sunlight, kahit po anong halaman, naapektuhan po yung paglagaw o pagbulas po ng halaman. Oh, okay. So dapat po, mas maganda tulad po nito, bossing, open field. Yes po, yung expose po talaga sa sunlight. Okay. Tapos bossing, ang basic experience niyo sa trial niyo, ilang days bago makaharvest? Ayan, Pagkatanim? base po sa experience po natin, si Mucho F1 po ay makaka-harvest po tayo within 50 to 55 days. So maaga po ito, compare po sa ibang variety. 50 to 55 days? Yes, sir. Pagkalipat tanim. Pagkalipat tanim. Ilang days po bago ilipat tanim? So bago po ilipat tanim si Mucho F1, kung kayo po ay nagsiseedling po sa seedling tray or sa seedbed po, within 25 to 30 days po pwede na po nating ilipat tanim si Mucho F1. Ito po sila magpunla ng talong dito po sa San Miguel. Especially po si Nanay Yuena, ano? Yan. Hindi po sila gumagamit ng seedling tray kasi po sanay na po silang magpunla sa ganitong pamamaraan. Kakabisado na po nila, Yes bossing. po, kabisado na po nila yung ganito pong pangumunla. Pero by the looks nung mukhang masigla naman yung mga tanim, ano? Opo, masiglang-masigla po yung punla natin dito sa ating pong Mucho po ito, ano? Mucho F1 sir. So ano po ba yung ipa po ba yun nasa ibabaw? Yes po, ipa po yung nasa ibabaw.
Oh. So ito, bagong tanim naman to. Saan naman to itatanim, sir? Yan, so ito po itatanim doon po sa kabilang area ni Nanay Wena. Ayun, yung po ba yun? Po, kasama po yan, pati po yun nandun sa may kabila po na yun. So, malayo, dami mga pa isa't dun. kalahating hektarya po yung matataniman nito. So umulit siya, ano? Yes, Nag-repeat siya ng pagtatanim, ha? Po, naging ulit po si Nanay Yes, Wena sir. ng pagtatanim ng Mucho F1. Kasi So, po, nagustuhan po niya yung performance nung una po niyang itinanim. At ngayon po ay tatanim po siya ng mas Mucho maluwang. ulit. Mucho po ulit, Pero sa ibang area naman. sa ibang area. Oo. So guys, ano po bang sikreto talaga sa... Ilang days na po ba ito? Ayan, so yung ating pong nakikita na punla ngayon ng Mucho F1, ito po ay 14 days. 14 days. 14 days. So mga ilang days po ba bago mailipat tanim yan? So, bago po ito mailipat tanim ay within 25 to 30 days. Lilipat tanim na. Apo. Pero sa mga magpupunla po, kahit Opo. po naka-seedling tray yan at naka-seedbed po, huwag po natin kalilimutan yung pinakamahalaga po bago tayo maglipat tanim. Ano po Yun po yun? yung tinatawag nating seedling hardening. Hardening. Opo. Papatigasin. Yes, patitigasin po natin yung ating pong punla bago po Oo. natin ilipat tanim sa ating pong Aba, tanim. mukhang paano ba pinapatigas ang punla, bossing? So, ang pagpapatigas po natin ng punla ay kailangan po within 5 days bago po tayo maglipat tanim ay sisimulan na po natin to. Paano po yun? Sa unang araw po ng seedling hardening natin, babawasan po natin yung tubig po na idinidilig natin sa punla. At the same time po ay dadagdagan po natin yung araw po kung saan ay pinasisikatan po natin yung ating punla. So binabawasan ng tubig araw-araw. Yes po, araw-araw. Sa pangalawang araw po, mas malaki po yung ibabawas po natin na tubig na idinidilig sa ating punla at mas Oo. dinadagdagan naman po natin yung oras ng pagpapasikat natin ng araw. So paano po pasisikatan to? Alisin po ba itong net na ito? Apo, ganito po yung ginagawa natin. Tinatanggal po natin yung net. Oo. At pag po nakuha na po natin yung tamang oras na Ayun, kung saan kailangan nating pasikatan sa araw, ibinabalik din po natin. Okay. So ganun lang po kasimple. Hanggang sa ma-harden na, ma-transplant na. Opo, ganun po kasimple po. Okay. So yun po yung tinatawag na seedling. Seedling hardening. Hardening. So, bago ko po makalimutan, ang ating pong Mucho F1 ay matibay sa biyahe. Ibig sabihin, inaabot po ng 5 to 7 days ang shelf life po ng ating pong Mucho F1. Pagka-harvest po. Pagka-harvest po yun. 5 to 7 days. So, isang malaking bentahe po natin to mga magsasaka na kung saan po ay yung produkto po natin ay tumatagal po pagdating sa merkado. Pwede pa pong kainin. Masarap pa rin kainin. Yes po, hindi po nagbabago ang lasa, hindi po nagbabago po yung pagka-firm po ng ating pong Mucho F1 within 5 to 7 days. Siguro sir, medyo kukulubot po ng kaunti yan, ano? Konti lang, minimal. Pagdating lang naman po yun ng mga 5 to 7 days. Pero within 1 to 4, makita po natin sariwang-sariwa po si Ayun, Mucho F1. Sarap pa rin bilhin. Sarap Sarap pa kainin. rin po. Ayun. Sa mga gusto pong sumubok na magtanim ng Mucho F1, available po ito sa mga suking tindahan po natin ng agricultural supply. At ako po muli si Chris Villanueva, bossing na lang po ang tawag ninyo sa akin. Bossing. Ang naka-area po sa Bulacan. So coverage ko po yung buong area ng Bulacan. At ang aking pong cellphone number ay 0917-814-9996. Pwede niyo po bang ulitin, bossing? Ayan. So ang cellphone number ko po ay 0917-814-9996. Oo. Anong oras po pwedeng mag-text? At baka magalit si Pauline. Ayan, so magandang tanungan po. Pwede po kayong mag-text sa akin kahit anong oras po. Pwede rin po kayong tumawag kahit anong oras dahil wala pong magagalit at tayo po ay nagseserbisyo po ng matapat sa ating pong kapwa magsasaka. Okay. Pero nagsusupervise po ba kayo, bossing? Yung technical assistance? Yes sir, so kasama po yun sa serbisyo po natin sa mga magsasaka. Yung pag-ikot-ikot po natin sa area, yung may mga farmer po na may mga katanungan, gusto po ng technical assistance, so pwede po natin kayong matulungan. Okay. So libre naman po yun, bossing? Yes po, libre po ang serbisyo po natin sa mga magsasaka, sa mga farmer. Sa mga magtatanim po natin ng talong at sa mga gusto pong sumubok, inaanyayahan ko po kayo na itanim ang ating pong Mucho F1. Maraming magbunga, gusto sa merkado, matibay ang halaman, matibay sa sakit, at masarap ang lasa na hinahanap po ng consumer. Kaya po sa mga gusto pong tumanim, ang Mucho F1 po ay mucho sa dami ng bunga, kaya po mucho ang kita.